Naiiyak ka kanina, ano talaga ang pakiramdam? Ah, oo, kanina lang kasi nandun ako sa selda eh. Ngayon nasa ano? Hospital. Anong tumakon to? Check. Saan dito tayo? Ay, Sir, Anong kinakausap niyo? Erickson, kumusta? ito, salamat to kay ano, no? Salamat to kay Tommy Presida Acosta. Ibang Acosta sila, taga Ilocos sila, kami taga Batangas. Pero napakahusay nung effort na ginawa nila, no, na para makapagpa-check up ako dito dahil ano pa ito July pa yung aming request na makapagpa-check up. Sabi ko kay Atorte kanina, binlitz niya ako eh. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis na magiging aksyon. Pero yung sabi ko nga kanina, magandang ano ito, no? Para makakita kahit sandali yung mga kayo, no? Pero sabi ko nga, sana hindi lang ako matulungan ng ganito kasi marami pang ano, no? Alam natin yun sa mga detenidong politikal, maraming mga sakit, lalo na yung mga matatanda. Pero syempre hindi lang naman ano, no? Hindi lang sa pagpapagamot ang gusto natin, kundi sa tuwirang pagpapalaya. Pero yun nga po, mainam din na magpatuloy yung panawagan ng iba't ibang sektor para harapin yung hamon na magdeklara siya ng isang unconditional omnibus general amnesty para mapalaya yung lahat ng detenidong politikal. Sa ngayon, marami na, 400 mahigit ang binabanggit ng karapatan na kasalukuyang nasa iba't ibang detention facilities sa buong bansa na naikulong dahil sa kanilang pangpolitikang paninindigan. Magpapagamot po ako, babalik din naman po ako sa kulungan. Kaya may kaunting parang akala mo nakalaya na dahil may ganito pagsalubong. Pero sige lang. Salamat po sa inyo. Siyempre, papasalamat po ako sa hukom na nag-awad ng pagpayag para makaluwas from Calbayog City si Erickson Acosta. At isa pong malaking karangal na makatulong sa mga political prisoners. At tuloy-tuloy po ang pagtulong ng Public Attorney's Office kung paano ang members and officers of the MILF ay tumulungan po namin. Tuloy-tuloy din ang pagtulong natin sa mga political prisoners po natin. Pwede ba, Secretary de Lima, na palain niyo ang anak na? Hirap na kami, matatanda na kami. Ayun na lang. Welcome. Kailan mo nalaman na ikaw ay madadala rito sa Maynila at anong pakiramdam mo nung nalaman mo? Actually, kahapon lang din. May nag-timbre sa akin na darating nga mula sa PAW. Pero hindi ko in-expect na ganun yung magiging business. Or kung ganun man, ganun magiging kabilis yung naging aksyon. Kaya nagpapasalamat tayo doon dapat. Dahil long delayed na talaga itong check-up na ito. Ang isang nangyari kasi kung bakit nahihirapan tayong makakuha ng doktor na mag-check up doon mismo sa Calbayog sa Provincial Jail ay dahil yung mga doktor doon sa Calbayog ay magpapaschedule, darating kami dyan, ganitong oras, ganitong araw, pero hindi makararating dahil yung pala ay hinaras or napagsabihan ng mga militar or natakot or ipinakalat yung mga balita na naman na kung i-check up mo siya, ibig sabihin NPA ka rin dahil chinek up mo yung inaakusang rebelde. Kaya may ganong klima doon na mahirap makatugon ng ganong serbisyo sa amin ng pag-check up. Ano bang sakit mo, Erickson? Kaya tayo nagpapacheck up. Ang nahihirapan ako sa pag-ihi at may ilang beses na may dugo yung bago ako nakulong, may gano'n na rin nangyari at nagpa-check up ako ng mga late 2009 at nakita na may parang anomaly sa kidney, yung tinatawag nga na double collecting system. Pero hindi naman yung alarming, basta hindi daw stressful yung kaso
stressful ang buhay, ano? Stressful ang buhay natin. Naiiyak ka. Dahil siguro nandito marami mong kaibigan. Oo. Ano nga masasabi mo nandito? Oo, natuwa ako. Naririyan sila. At nagpapasalamat ako sa kanilang support. Anong panawagan mo kaugnay ng iyong pagkakakulong at kampanya sa paglaya? Oo, mabilis na dapat na madesisyonan ng DOJ kung ano man yung dapat yung pagdesisyonan. Final namin yung petition for review sa DOJ noong September pa last year. Kaya napakatagal na ito. Or September of 2011, in fact, hindi 2012. Hanggang ngayon wala pang desisyon. At napakatagal na ng pagdurusa natin. Iwalay tayo sa ating pamilya at sa mga taong pinaglilingkuran natin. Kaya yun ang panawagan natin. At gayon din sa pagpapalaya pa ng ibang detinidong politikal. Ano ang iyong pahayag kaugnay ng kampanya ng iba pang detinidong politikal at kanilang paglaya? Yun nga, nananawagan naman sa pangkalahatan ng mga detinidong politikal at kasama ng iba't iba pang sektor para sa isang deklarasyon ng general unconditional and omnibus amnesty na magpapalaya sa lahat ng detinidong politikal. Habang hinihintay yun, ay patuloy din naman yung pakikibakan ng mga detinidong politikal sa kanilang mga lugar ng detensyon. Dahil totoo lang, hindi lang yung kaso nilang binabaka ng mga detinidong politikal, kundi pinagkakaisa nila karaniwan, yung mga iba pang nakakulong sa mga detensyon, para isulong yung mga kampanya para sa reformang sa mga prisuhan, mga prison reforms. At nangunguna nga dyan yung ating mga detinidong politikal sa iba't ibang mga lugar ng detensyon. Ano ang mensahe mo sa mamamayan kaugnay ng kalagayan ng mga detinidong politikal? Sa mamamayan, pag-aralan nun natin ang ating sitwasyon sa kasalukuyan. Kalilipas lang ng 40th anniversary ng Marcelo, hindi po ba? At dapat mas masariwa natin ng lalo yung karanasan ngayon natin sa batas militar na sa totoo lang hindi naman din natapos at nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Noong pagkatapos ng diktadura ni Marcos, isa sa mga unang inatupag ng humaliling Pangulo na si Cory Aquino ay ang pagpapalaya sa mga detinidong politikal na pinapiit ng rehimeng Marcos. At yun din nga ang hamon sa kasalukuyan para sa kasalukuyang presidente. Gayahin niya yung ginawa ng kanyang ina. Magdeklara rin ng amnesty at palayan ng politikal. Kaya sa mamamayan, makisa sa gayong panawagan na mapalayang ating mga detinidong politikal. Sa totoo lang, bahagi lamang naman yun ng pakikibaka sa pagpapalaya sa buong bayan na animoy nakapiit din.